Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, no? ASEAN NATO, mga tol, pabor ka ba doon? Yung tatawagin nilang APTO, mga tol. 'Di ba? Advance mag-isip ang Japan. Japan ang may may ano niyan, may ideya niyan eh. Ito ano pa lang, no? Kumbaga parang plano pa lang pero umiiyak na, ngumangawan at kumukontra na agad ang China, mga tol, no? Ito, panoorin natin mula rito kay Melvs Castle. Basahin ko lang yung title, no? President Marcos magtatawag ng RESBAC, NATO o NATO. Ito yung North Atlantic Treaty Organization. Sa atin naman, Asia Pacific Treaty Organization, no? ASEAN papalag na sa China, hihikayatin sumali sa Asia NATO, mga tol, no? O sa APTO. APTO ang pangalan, mga kapatid. Ito, ipanoorin natin mula rito kay Melvs Castle. Bago natin to simulan, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Ilalagay ko po ang link ng video panonoorin natin sa may description box sa ibaba. At syempre, huwag mong kalimutan bisitahin ang kanyang channel at mag-subscribe ka na. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Inatake na ng China ang Pilipinas. Inatake na rin ang Vietnam. Hindi raw malayong atakihin rin ng China ang lahat ng bansa sa ASEAN para lang mapasunod tayong lahat sa gusto ng mga Chinese. Kaya sa Diba, ito nga lang, pinakabagong report, diba? Hinaras na naman yung ating BFAR, mga tol, dito sa may Baho de Masinloc. ganaping ASEAN Summit sa Laos, mananawagan ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Labanan ang mapangahas na aksyon ng China sa South China Sea. Kailangan lahat ng mga bansa, no, dito sa ASEAN region, kailangan magising, magkapit bisig, mga tol. Maliliit tayo, mga bansa eh. Lahat tayo apektado, no, sa ginagawang pangaangkin nitong bansang to. Papayag ba kayong alipin tayo ng China? Pero ang malaking tanong, papabor kaya ang lahat ng bansa sa ASEAN? Yun ang problema eh, no? Kung papabor, mga tol. Yung iba dyan mga pro-China na. And ano po yung inaasahan natin na bibigyan din ng Presidente during the summit, particularly on the South China Sea issue? Yeah, of course, recent developments, but I won't go into the details of the settlement of disputes in the South China Sea, especially within the ambit of UNCLOS. But the thing about it is that I think we should not only look at ASEAN, but also the external partners. It's also a platform for the external partners to express their support to us on the issue. And most of our major external partners did. So I think we have to look at it on that. And it's still a fluid situation. Many things are developing in the waters, not only with the Philippines, but also with the other claimant states. So let's see. Ngayon nga, bad trip ngayon ng China, mga tol, sa ginagawa ng Pilipinas. Nag-iimbita tayo ng ng mga superpower country, mga tol, para maglayag, magsagawa ng mga maritime joint patrol. Katulad na lang halimbawa ngayon, mga tol, nagsidatingan na yung mga barkong pandigma ng US, Australia, Japan, Canada, mga tol, dito, no, at makakasama natin yan. Sabi nga, pangunahing layunin ay magkaroon ng deterrence, no, sa mga bansang manggigipit. Diba? Wala silang binanggit o pinatungkulang bansa, pero alam naman natin, mga tol, at wala naman na ibang bansa, mga tol, di ba? Dito sa Indo-Pacific at saka dito sa ASEAN, mga tol, ang nanggigipit, nangaharas at nambubulis, mga tol, no? Sila lang, iisa lang 'yon, mga tol. No? Alam na natin kung sino 'yung pinapatungkulan nila. Isinusulungan ng Japan ang Asia NATO. Magandang pagkakataon to para hikayatin ang ASEAN na magsanib pwersang labanan ang harassment sa rehiyon. Yeah. Sana lang talaga ay may bayag tong mga presidente ng ASEAN at huwag matakot sa China. Mukhang Vietnam, Pilipinas at Indonesia lang naman kasi ang may pake sa issue sa South China Sea. Ano yan, pati yung ibang mga bansa na rin na talagang apektado. Ay eto halimbawa Malaysia, mga tol. 'Di ba pinadalan sila ng sulat ng China na wag daw nilang ituloy yung mga oil nila diyan. Mga ginagawa nilang oil ano ba tawag dito? Exploration, 'di ba? So hindi yun pinansin at inisnab lang yun ng Malaysia, mga tol. Dadami ang mga bansang yan, mga tol. Maniwala kayo, magtutulong-tulungan yan dahil dito sa ginagawa ng China. Yung iba nagpapauto na lang sa China. The President will continue to defend the Philippine sovereignty and sovereign rights and jurisdiction
in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Yeah. Pangalawang pagdalo na to ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit. Ngayon inaasahang dadalo rin ang lahat ng presidente ng mga bansa. Sana lang hindi masayang yung laway ni PBBM dito. Pero kung hindi pabor ang ASEAN, huwag nang pilitin. President Ferdinand Marcos Jr. will participate in the back-to-back 44th and 45th ASEAN and related summits in Vientiane, Lao People's Democratic Republic on October 8 to 11, 2024. He will be joined there by the other leaders of the ASEAN member states as well as the leaders or representatives of the ASEAN external partners. Sana naman no, yung ibang mga leader ng ASEAN nation mga tol, 'di ba? Magising na rin sila sa katotohanan at alam naman nila mga tol kung sino bulas dito 'Di ba? Papayag ba sila na isang bansa ang mamamahala sa lahat ng mga 'to? 'Di ba? Kukunin lang ng kukunin nila 'yan mga tol Napakalaki na nilang bansa, 'di ba? Kukunin lang ng kukunin nila. Magtatayo ng napakaraming military base diyan. Lahat ng mga yamang dagat diyan, halimbawa langis, isda, lahat 'yan kukunin lang nila lahat 'yan. 'Di ba? At uunahin muna nila syempre mga mamamayan nila. Tayo bebentahan na lang tayo. Biruin mo mga tol, mga isdang nahuhuli sa atin, bebenta mismo sa atin. Kulit no? Now, this is at the invitation of the Prime Minister of the Lao PDR, Prime Minister Sreksay Siphandon. And this year's ASEAN's chair's theme would be ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues, build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. Kaya nga sana matuloy yung Asia Pacific NATO, Asia Pacific Treaty Organization o yung APTO na parang binabalak ng bagong Prime Minister ng Japan. Kasi yung dating Prime Minister si Kishida, Fumio Kishida ang pangalan, 'di ba? Bumaba ata siya bumaba sa pwesto. So itong bagong Prime Minister mga tol ng Japan ay advance mag-isip, no? Advance siya mag-isip mga tol at ngayon gusto niya magkaroon ng Asia Pacific Treaty Organization ay parang NATO mga tol, ang inspired by NATO, no? Parang maganda kung matutuloy at lahat ng mga bansa magtutulungan, magsasanib puwersa mga tol, no? Iisa lang naman talaga bulas dito, wala nang iba Okay, the President is expected to attend 16 leaders-led engagements Grabe, dami nun. on a span of 3 days. On span of 3 days, grabe, walang tulugan From October 9 to October 11. Nakakasawa rin kasing humingi ng simpatya sa ASEAN. Hinaharas na ang Philippine Coast Guard at iba pang mga Coast Guard sa South China Sea, West Philippine Sea. Tigkumpa ang bibig ng ibang mga bansa. Hindi katulad ng Japan, Australia, South Korea at New Zealand, talagang hindi matatakot magpahayag sa China. Kayo sa tingin niyo, kakampi kaya ang ASEAN kay PBBM? Hindi natin alam yun, pero sana mga tol, makuha natin na ang loob ng mga ASEAN leaders na to at magkaisa mga tol. Sabi nga ganun kahit na gaano pa kalaki yan, hindi niya matatalo yung kapit-bisig ng mga nagkakaisang mamamayan. Ito naman mga nagkakaisang nasyon, 'di ba? Hindi naman siguro kaya ng China ng labanan ng napakaraming bansa ng sabay-sabay. Plus, mga taga-Western country pa. O, 'di ba? Andiyan yung mga tulong ng mga 'yon. 'Di ba? Taga-Europe, 'di ba? Hindi nila kakayanin kaya hindi sila pwede magtigas-tigasan talaga. Hindi naman sila Diyos, 'di ba? Umaasta-asta lang. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.